Ayan, samahan nyo na naman ako. Pupunta na naman tayo mamundok. Samahan nyo na naman ako mga kumare sa bundok. Punta na naman tayo mamundok. Ito na yung buhay natin araw-araw. Hindi na magbabago. Maliban lang kung babaguhin mo. Anyway, nandito ako kasi naantay ko na magbukas yung tulay. Hindi pa kasi tapos yung tulay namin. So, yan, hindi pa pwedeng daanan yan. May tulay doon na temporary na tulay sa baba niyan. Kaso lang may crane. Crane bang tawag doon? Yung mahaba ang kamay? Yung may taas? Crane ba yun? Bahala na, whatever na. Yun. May nakaharang kasi doon dahil may ginagawa sila. Kaya ito, nagtatambay muna ako ngayon kasi hindi ako pwedeng, dumaan doon kasi nasa gitna siya ng temporaring tulay yung crane. Crane ba? Bahala na kayo. Mag-comment kayo kung anong pangalan yan. Hindi ko ma-video kasi nandun sa gitna. May mga puno. So ito, tambay-tambay muna ako dito. Pending tuloy yung trabaho ko. May trabaho pa naman ako ngayon doon. Meron akong gagawin. Gagawa ko ng pagkain ng mga baboy ko. Nagugutom pa naman na ako. Ang tagal naman yan. Di pa siya aalis. Nagugutom pa naman ako guys. Di pa ako minom ng kape. Basta pagbangon ko na lang, ayun, sinundo na ako kanina. Kaso lang ang motor. Palpak yung motor na ginamit. Kaya tuloy, ginamit ko tong si Estrada na ngayon. Sabi ko kapalpakan naman talaga. Kung sana yung isang motor ang ginamit, di sana nandun na kami. Sana naumpisan ko na yung ginagawa ko. I-update ko kayo sa aking pinapatayong mansion. Ay, mansion, kaloka. Nakadaan din lang kami guys. Pero ang tagal namin naghintay sa ilog. Tagal namin naghintay. Medyo mainit na Nakapokus ako ngayon sa farm namin. Mahirap na kasi pag di ka mag-focus. Kung iasa mo lang lahat sa mga nagke-caretaker, wala din lang mapapala. Kaya, kailangan din natin mag-focus. Kaya, yun din ang purpose na nagpagawa ko ng aking mansion. Pangsamantalang mansion. Sana all, may pangsamantalang mansion. Malaki na kasing gastos namin sa farm. Kaya, kailangan namin na mag-focus guys. Para pag nag-for good na si darling, okay na. Ayan, guys, mangantayo, di ba nagpintas nga biyag, di ba bantay, Wow! Naktin na po itata guys, kita nyo, sa Bible sig, kita nyo, ti paligid, nakapinpintas habang mangmangangka, kitang ti area, kita nyo, di ba? Kasi ti biyag mi dito, eto ti sidain mi, tati kanin mi, biyag ti manalo, nga kung kunada, di ba? Di tada kapek. Habang mga nakita nyo, makikita nyo di view. Di ba makita di view habang mga nak. Oray bagoong lang ti sidain nyo ki kuha. Naimas lata mga ta. Napintas ti view, nalamiis. Kape tayo po, dito bantay. Aldawin, pinagkakape pa laing dito kasing oras. Anyas na ti biyag ti bantay, no kape ka ti yung oras ni. Tapos lang ti 9:39 guys. So palang ti pagkape. Nabayagan kami tatadya tulay. Ala ding nakawala di baboy ni. Gagawa tayo ng tayo ng pagkain ng baboy. Ha? Eta? Yawan bung uray dito agitini babasit ding. Babasit. Uy nata babasit din. Awan saksako mi dituyin. Awan saksako mi tinin ni. Ay, nahulog sa inyo na. Mahan tayo ti tinapay habang pangururan. Aglutluto na guys ko, aglalaoyan na. Pag akong pagpipiliin mo kumare, mas gusto ko nang tumira dito sa bundok. Kasi dito sa bundok, masipag ka lang, maluwang ang lupa mo, marami kang pananim, mabubuhay ka. Pero pagpiliin mo yung nakahilatag maghapon, nagse-cellphone maghapon, naghihintay lang kung anong darating. Ay nako bes, walang mangyayari sa buhay mo, kawawa lang ang iyong asawa. Kaya bes, magbago ka na, tumulong ka naman, ganon. Ang mga asawa or ating mga partner, hindi sila nagrereklamo dahil alam nila na pag nagreklamo sila, walang bubuhay sa pamilya nila dahil alam nila, besh, pag di siya gumala, walang kakainin ang pamilya niya.
Kaya galaw-galaw naman ng konti dyan, bes. Hindi lang puro hilatag at naghihintay lang. Ikaw, pag di ka gumalaw, bahala ka. Ma-high blood ka dyan, bes. Ay, may ganun. Eme lang yun. Basta ako, wala akong pakialam. Basta gagawin ko kung saan ako masaya. At tumira man ako dito sa bundok, kahit taong bundok man ako, wala akong pakialam. Basta masaya ako. Yun lang. God bless. Sa totoo lang mga kumare, kung pagpiliin nyo ako, mas gustuhin ko na dito sa bundok na tumira. Kasi pag masipag ka lang, magkakaroon ka ng maraming pananim, maraming lupa. Pero pag pinili mo yung nakahilatag at nagse-cellphone maghapon, ay wala talagang darating na blessing sa'yo. Huwag mong iasa lahat sa partner mo or sa asawa mo. Kailangan mo ding tulungan siya kahit hindi siya nagre-reklamo. Kailangan mong pakiramdaman, kailangan mo siyang asikasuhin. Ganun ang buhay. Dapat magtulungan kayo. Hindi yung ikaw yung nagpapasarap lang dyan at yung asawa mo ay nahihirapan. Hindi yan nagre-reklamo dahil alam niya siya yung gagawa. Siya yung bubuhay sa pamilya niya. Kaya ikaw dapat na babae ay makiramdam. Hindi lang yung puro nag-aantay lang. Yun lang. Salamat sa panonood sa aking video. Sana hindi kayo magsasawang panoorin ako at i-support. God bless to everyone and take care to everybody. Wala talagang darating na blessing sa buhay mo pag nakahilatag ka lang maghapon. Dapat nating tulungan ang ating mga partner. Hindi yung aasa lang tayo sa kanila. Kasi napapagod din ang mga yan. Hindi lang sila nagre-reklamo dahil hindi kakain ang pamilya nila pag hindi sila gagalaw. Kaya kahit hindi man sila nagre-reklamo, pakiramdaman naman natin sila kahit hindi sila nagre-reklamo.